Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Resulta ng isang non-partisan survey na kung saan majority, mas maraming Pilipino ang hindi sumusuporta sa ginawang impeachment ni BP Inday Sara. Okay, dito sa Sunstar News, ang title is Filipinos split on BP Sara's impeachment, strong opposition in Mindanao. Survey. Okay. Ito po ang survey ng WR Numero, isang non-partisan survey group. Hindi ito katulad ng Okta, Tangerie na medyo kaduda-duda ang resulta. Ito ang tunay na survey na naglalarawan sa tunay na sentimento ng taong bayan. Okay, ang survey ng WR Numero, kinandak nila February 10 to 18, face-to-face interview, survey among 1,814 respondents. At ang resulta, ito na nga, 47% sa respondents disagree, hindi sila sumusuporta sa ginawa ng House of Representatives yung pag-impeach nila kay BP Sara. Okay, 47%. Okay, in contrast, 33% lang ang sumusuporta yung pag-impeach kay BP Sara. So, ilan ang lamang? 14%. Mas marami yung mga tao na ayaw sa impeachment. Okay, meron namang undecided, 20% undecided. Okay, ang Mindanao, nandito yung pinakamaraming tao, bilang ng tao na ayaw sa impeachment. 66% disagree or hindi sumusuporta sa impeachment. Samantalang only 17% ang pumapabor sa impeachment ni BP Sara. So, balwarte talaga ng mga Duterte ang Mindanao. Okay, sa Metro Manila, yan, medyo mataas-taas. 48% sa respondents ang pumapabor sa impeachment ni BP Sara. Okay. Ito naman, sinorbe nila yung outcome. Ano ang nakikita ng taong bayan na magiging resulta? Mas mataas, 34% sa mga respondents gusto ma-acquit si BP Sara. Samantalang 23% lang ang gusto na ma-convict siya. So ilan ang 11%. So mas marami talagang tao na ayaw sa impeachment. Mas marami yung gusto na ma-acquit si BP Sara. Okay. 43% uncertain, wala silang nakikita kung ano ang magiging resulta. Ito naman, sinorvey, tinanong ang Pangulong Marcos Jr. kung ano ba siya, magiging neutral ba o pabor ba siya sa impeachment o tutulan niya ang impeachment. 56% nagsabi dapat maging neutral lang ang presidente. 56, so marami. Kaya lang, 24%, mas mataas, ang nagsasabi na dapat suportahan niya ang acquittal ni BP Sara. Samantalang 20% lang nagsasabi na dapat suportahan ng presidente ang conviction ng vice-presidente. Okay, in the same survey, na ipakita rin yung pagbulusok ng rating ng Pangulo. Ito na yung pinakamababang rating niya so far. Comparing sa September 2024 na survey ng WR Numero, 45% ang performance satisfaction rating ng Pangulo. For this survey, February 2025, bumagsak ng 30%. So, 15 points o 15% ang bumaba. So,
ito na po sa lahat ng surveys. Publicos, Pulse Asia, SWS. Ito na yung pinakamababang rating na nakuha ng Pangulo. Magtatatlong taon pa lang siya, hindi pa nga nakatatlong taon, bumulusok na ang rating. Hindi katulad panahon ni PRRD. Bumulusok man ang rating ni PRRD, kaya lang nasa mga 60%. Kasi karamihang rating ni PRRD noon nasa 80-70. Pinakamababa nasa 60. But later on, umakyat na naman. Dito, kay Pangulong Marcos Jr., ito na yung pinakamababang pagbulusok ng rating niya to just 30%. So, ito na yung sinasabi ng mga political analyst o political strategist. Pag at the middle of your term, at ganyan na kababa, Alan Herman, to be specific, narinig ko yung kanyang paliwanag. At the middle of your term, at ang rating mo nakakarating na ng 30%, yan na, magsisimula na yung tinatawag na lame duck president. Kasi, naghihintay ka na lang na matapos yung termino mo after 3 years. So, lame duck, wala nang masyadong influence, wala nang masyadong kapangyarihan. So, samantalang si VP Sara, bumaba din ang kanyang rating, kaya lang, mas mataas pa rin ang rating ni VP Sara dito sa WR numero. 41% ang rating ni VP Sara compared sa Pangulo, 30% na lang. Okay, so, salamat dito sa WR numero sa katotohanan na inyong ipinapahayag. So mga kaibigan, huwag po tayong basta-basta maniwala sa mga surveys. Bantayan natin, survey ng Okta Research, survey ng Tangery. Ako personally, hindi ako naniniwala. So ito, WR numero ang isa sa mga maaasahan natin na nagpapalabas ng survey na nilalarawan ang totoong pulso ng taong bayan. Kaya mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, binibili natin, namimigay tayo ng yero at pako sa Tribong Talandig para ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito, makikita ninyo kung kalunos-lunos na kalagayan, sira-sirang bubong o roofing ng bahay ng mga Talandig. Salamat sa inyong panonood, lalo na ang hindi nyo pag-skip ng ads. Muna po ni ang ikawalo namo nga nagabisitahon nga balay. O mag-ayo me. Ayo! Oh, Mayong hapon ya. may ngapon. Oo, dayon kuya. Dayon mo sa akong balay nga buslot na. Oo. Oh, muna ni siya. O mga luwag na gid kayo ang bulsot. Kita na kayong langit. Oo, so gatulo na gid ni ulan. So daghan-daghan na gyud ang bulsot sa balay ni kuya. Oo. O kuan na gid kaayo, mga dagko na gyud ang bulsot. Nahitom na gani. Oo, nangitom na. So dugay-dugay na niya nga balay ninyo ya. Duway na siya nga balay yun. Oo. Oo. Muna ni ang ilang kahimtang, naalang sila sa salog. Oo. Sa yuta na gyud sila. Isalog kay Oo, kay siya kuan. so Nabulsot na. nabulsot ng ilang atop, so lisod gyud ang ilang pagpuyo. Ay ulanan na sila sa ilang balay nga mga dagko na og bulsot, makita man gani. Oo. Karon niya nga nakita naman gyud ang inyong balay nga duag na gid kaayog mga bulsot. Og matagaan na gid kaya og yero. So kanang manguha na ka og kahoy kay naa nami istak nga lansang pako plincent sin nga yatag para nga makaatop na ka. Kay nakita naman gyud ang inyong kalisod. Oo, so matagaan na gyud. O unsaya ang imong ika-istorya nga matagaan na ka og yero? Salamat kay sa Ginoo ug sa naglantaw sa video. Oo. Karon matabangan mi kay nangabuslot na niya mong balay. Oo, so mo na ni ang inyong kahimtang
o kuan na gyud na ilang abuhan, so diri sila. So mo na ni ang ilang atop. Oo, sige manguha na kaya og kahoy kay matagaan na ka. O gero. Oo. O sige, salamat Oo, kayo. lansang pa ako pleasant ang ihatag sa imo kompleto. Sige, salamat. Salamat.